ana gid sila kay may grupo sila. Double yellow mag-overtake. Baka mag-brake ko pag mo ng clutch. Anong brake ba? Wala. Kung mo na nagahawid ang tubangan. Sa tubig na nabasa to sa doon yan ari naman isa. Sorry. Ito may mga kwarta gid pabulong. Mga reckless gid ng mga tao. Singkat ba? Patay. Hindi ko ma-disgrasya sila. 40 mil gud na. Para yung makapasikat na. May mga batanon lang gini ba? May marshal lang kuno sila. Lugay ka mo? Wala, hindi ka magpadasi kung gamay motor mo. January 5 I think 2025 papabot to. Well, itong nakita niyong video ngayon lang, papunta kami ng Tupi from Marbel. May grupo ng mga bikers, yung mga nagmo-motorbike, maliliit ang mga motors, tapos overspeeding yung iba, sumakasakay ang paa sa upuan, parang nagdadrive ng jet plane. Grabe ka reckless, grabe talaga. Ma-imagine mo lang kung sila lang simplang, wag lang magdamay ng iba. Wala tayong mahigpit na batas dyan eh. Wala. Una niyan, iniisip ko kung paano na disiplina yung mga tao yan na maliit na motor, 150 lang. Kung big bike, medyo okay, mabilis ka. Yan, ibabalik ko yan kung sinong nagbigay ng mga driver's license dyan. Most probably, yung mga grupo na yan, professional drivers. Paano ka maging professional driver na hindi ka marunong ng 4 wheels? Paano yan? Can you explain that to me? Ibang mga utak nito eh. Sana bigyan ng professional driver's license yung sa 4 wheels, kasi 2 gulong lang professional ka na. Iba ang mentality, iba ang perception pag 2 gulong lang, iba. Laro lang sa daan yan. At sino nagbigay ng lisensya dyan? Padrino? Fixers? Yan ang mahirap sa Pilipinas eh. Iniinsulto tayo ng mga kapwa Pinoy natin pag nandun na sila sa abroad, lalo lang nagdadrive na sila doon. Talagang kulilat yung ating batas. Yan ba ang akala ko may mga Diyos kayo. Ginagawa niyo yung kasalahan. You are making fun of your religion. Oh. Hipokrito. Kunwari, malinis. Pero nagtatanggap ng bribe under the table para lang makatulong sa kaibigan. Pag may hinuli, tatawag ng kamag-anak na malakas doon sa office. Tatawag ng taga LTO, tatawag ng taga tatawag ng mga kilala ng HPG. HPG. Ha? Pag malakas, hindi na hinuhuli.
Hirap talaga ano. Yung mga nakamotor na yan, pag nadisgrasya, hingi ng Gcash yan. Oo. Buti na lang yung naka-big bike yata, may mga pera pa eh. Umayos nga tayo. This is not my business anyway. Napapansin ko lang dahil nagre-reflect lang ako. Hindi maganda eh. Pinagtawanan na lang tayo ng mga kapwa natin kababayan. Alam mo yung mga kababayan natin sa abroad, magsabi na siya, salamat naman at nandito ako sa ngayon sa labas. Na naligtas ang aking buhay dahil wala na ako sa Pilipinas. Yun ang pagkasabi ng iba. Proud na proud sila, nandun sila nakatira. Parang ayaw na nilang bumalik sa Pinas. But there's no place like home. Hanap pa rin yan ng paraan para umuwi. Yan, abutan mo dito yung mga ganyan, mga bunga ng ating corruption, greediness. Hindi tayo lumalaban ng patas. Ano bang date ngayon? Kalimutan ko tuloy. January 5 yata, kasi bukas ang January 6, Monday. Minsan nakipagmarites ako dyan sa HPG. Ano yan, sir? High pursuit. HPG, high pursuit, gold digging. High pursuit, gold digging. Puro motor, pinapara. Oh, pag may nahuli ka dyan, hanapan ka ng mali. Sir, pwede 500, sir? Okay na, sir. Sir, huwag na lang, sir. 500 na lang, sir. Kung nakasampung 500 yan, ang loko-lokong HPG. Yan, masipag lang yan dahil may ulterior motive. Okay, God bless na lang sa lahat. Naway naintindihan niyo si Papa Bot. Tama na to. Agang-aga. Ano pa? Alauna na pala eh. Bye-bye.